Hindi na namimigay, namimirwisyo pa. Nag-ayuda na, kinagagalit pa ninyo. Kailangan yung mga ayuda ngayon, mga kababayan. Kasi nga po, yung inflation, hindi pa po na-address yung inflation because inflation is global phenomenon. Ngayon, yan ang rason kung bakit nag-ayuda ang ating gobyerno doon sa mga mahihirap kasi yun ang tinatamaan. Buti kayo na mga DDS, maganda ang buhay siguro ninyo. Kaya hindi ninyo kailangan yung ayuda. Huwag na kayong mainggit. Kasi marami sa ating mga kababayan, mga Filipino, nangangailangan ng ayuda. Isunod-sunod pa naman yung tumamang calamities. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Wala pa rin mga kababayan tigil sa black propaganda. Yung mga minions ni Digong saka ni Sara Duterte, yung kampo nila sa issue ng zero subsidy ng PhilHealth. Ang tawag nila zero budget. Maka-operate pa po ang PhilHealth kung wala ng budget. Subsidy galing sa gobyerno. Pilit ninyo na nililito yung ating mga mamamayang Filipino. Ginawa ninyong mga bobo, yung mga tao, siguro yung mga kampo ninyo, na siyempre mga bulag, pinapaniwalaan kahit yung mga kasinungalingan ninyo. Ito yung sabi ni Bongo. Bongo calls proposed zero subsidy for PhilHealth next year. Anti-poor. Questions where sin taxes intended for health will be spent. Tapos sabi dito ng isa sa mga minions ng mga Duterte, nag-post siya nito mga kababayan. Iwasan po natin kumain ng litson sa Pasko at New Year. Wala tayong PhilHealth sa 2025. Yan Dr. Tony Liatson, sabi niya dyan sa post niya kahapon. Might be a joke. Yes, this is so true. Happy holidays. Laughter is the best medicine. Yes, sabi po ni Montrose. Wala na kayong magawa sa kasinungalingan nyo, puro alam nyo, fake news. Pati doktor po, mga kababayan, nagkahilig na sa fake news. May budget po ang PhilHealth. Ang inalis po yung subsidy ng gobyerno, hindi yung budget ng PhilHealth. Kasi po, ang PhilHealth po, may 600 billion pesos na reserve fund, hindi man nila ginagamit. Nakatingga lang po sa bangko. Pinatutubuan ng mga opisyal ng PhilHealth. Ngayon, yung tubo, yan hindi malaman kung saan napupunta, mga kababayan. Kaya sabi dito sa latest na information, published by Impact Leadership, mga kababayan, sabi ni Speaker Martin Romualdez, papaimbestigahan nila House to probe possible suspension of PhilHealth contribution. So, iimbestigahan nila mga kababayan yung PhilHealth para i-propose po ang possible suspension ng koleksyon nila galing sa mga members, yung premiums. Kasi may surplus pa silang pera. Ang dami, bilyon-bilyon yung kanilang surplus mga kababayan. Walang rason na mangoleksyon sila. You see, mga kababayan? But before ko ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna po dito sa ating YouTube channel. And hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito iGlow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office.
At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. So balik tayo mga kababayan dito sa ating kwento. Kailangan nating pagtiyagaan ito nga maipaliwanag kasi po massive yung propaganda po ng mga kalaban. The enemies of, the political enemies ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nakikita kasi nila na maganda yung mga policies ginagawa ng ating gobyerno. Kaya sila nagagalit po. Lahat ng magaganda na ginagawa, pati yung ayuda, galit sila sa ayuda. Magalit kayo doon, siya hindi namimigay. Hindi na namimigay, namimirwisyo pa. Nag-ayuda na, kinagagalit pa ninyo. Kailangan yung mga ayuda ngayon, mga kababayan. Kasi nga po, yung inflation, hindi pa po na-address yung inflation because inflation is global phenomenon. Ngayon, yan ang rason kung bakit nag-ayuda ang ating gobyerno doon sa mga mahihirap. Kasi yun ang tinatamaan. Buti kayo na mga DDS. Maganda ang buhay siguro ninyo. Kaya hindi ninyo kailangan yung ayuda. Huwag na kayong mainggit. Kasi marami sa ating mga kababayan, mga Filipino, nangangailangan ng ayuda. Sunod-sunod pa naman yung tumamang calamities. Hindi pa po tayo nakaka-recover. Yun ang rason kung bakit we have AKAP, we have AIX. Huwag kayong naniniwala sa mga sinasabi nila na ito'y politika. Next year pa ang politika po. Kung vote buying siya, mga kababayan, dapat ang ayuda binibigay 3 days or a day before the election. Yan ang vote buying. Yung election po, 2025 pa. Pagkatapos, sasabihin ninyo, vote buying. O diba, malayo sa katotohanan po. Pero alam natin kung bakit ganon. Laging galit. Isinabihan ng ating Pangulong Bongbong Marcos noon pa. Sabi ng ating poging-poging Pangulo, if you are making your enemies angry, anya, you are doing a good job. So nakita na ninyo kung bakit galit na galit sila, lalo na si Digong, saka si Sara Duterte. Gusto nang pugutan ng ulo yung ating Pangulo at ipapatay mga kababayan. Nangontrata na, ayan tuloy. Patong-patong na kaso yung kanilang kinakaharap. Kasi naiinggit po sila sa magandang ginagawa ng ating Pangulo. You see? Ito yung senador ng mga Duterte, si Bongo. Unacceptable po daw po and anti-poor yung tanggal sa budget allocation ng PhilHealth. Hindi man po yun budget. Subsidy. Kasi yung budget ng intact. Ang budget po ng PhilHealth, kanila yun. Government corporation, ang PhilHealth. At paulit-ulit ng pinapaliwanag po, pati ng ating Pangulo. Hindi mababawasan yan mga benefits, kundi ma-expand pa nga. Ito, baseless ito pong sinasabi ni Bongo, sabi niya rito. Hindi po ako pumirma sa BICAM report dahil nga po nalaman natin na zero budget po ang PhilHealth. Senator Go stated, adding that he understand the frustration and anger of many Filipinos. Paano i-expand ang benefits ng PhilHealth kung ni piso ay walang ibibigay na subsidy ang gobyerno? Bulag kayo. Paano mo iso-subsidize? Bakit kailangan mong isubsidize ang isang agency na sobra-sobra ang kwarta? Ang sinosubsidize yung walang pera. 600 billion hindi ginagamit, may surplus. Tapos isusubsidize mo? Anong klaseng pag-iisip ninyo yan? Ito yung sabi ng ating Pangulo. President Marcos Jr. tiniyak na hindi maapektuhan ang serbisyo ng PhilHealth sa kabila ng zero subsidy. At sabi niya, ma-expand pa nga at madadagdagan ang mga benefits ng PhilHealth na binibigay sa mga members. At may proposal na yung Congress. Mag-iimbestiga sila mga kababayan na dapat itigil, isuspend mo na yung premium contributions ng mga members. Kasi sobra-sobra nga ang pera ng PhilHealth. Unahin ko muna itong sabi ng ating Pangulo. Pakinggan ninyong mabuti. At ito ang guarantee ko. Napakasimple lang ang guarantee ko. Kahit may subsidy, kahit walang subsidy, kahit anong contribution, all of these issues, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Hindi mababawasan ang bayad
ng PhilHealth sa insurance claim. In fact, baliktad, padadamihin pa namin ang serbisyong ibibigay ng PhilHealth, palalakihin pa namin ang pagbayad sa insurance claims. So, I would like to just assure everybody, huwag niyong inaalala na mababawasan ang serbisyo kahit na kanino. Yan po yung report ng PTB4 ng interview ng mainstream media sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Nag-react na po yung ating Pangulo kasi massive yung paninira ng kampo ng mga Duterte. Yung mga vloggers po nila na mga peddlers ng fake news, including yung kanilang mga senador. Fake news po sila. Fake news peddlers. Huwag kayong naniniwala sa kanila po. At sabi ko sa inyo, para matigil na ang kanila pong pamimirwisyo, i-shoot natin sila sa inidoro sa 2025 elections. Kasi wala man tayong pakinabang sa mga taong yan, mga kababayan. Ayaw tumulong sa ating pamalaan, nanggugulo po sila bang nagsisweldo from the taxes of the Filipino people, nanggugulo po sila. Ang isupport natin po, ang tulad ni Martin Romualdez. Ano sabi ni Martin Romualdez dito? Ito po yung balita galing sa Impact Leadership. House to probe possible suspension of PhilHealth contributions. O diba? Napakaganda na walang contribution na ibibigay kayo pero tuloy ang serbisyo. The House of Representatives is exploring the possibility of suspending premium contributions to the PhilHealth, citing the agency's reported surplus. May surplus po ng pondo. Bilyon-bilyon, mga kababayan. House Speaker Martin Romualdez announced the investigation during his speech on Wednesday, December 19, emphasizing the need for solutions rather than assigning blame. Yan po ang kailangan nating mga leaders. Hindi naninisi. Sila po ay nandun sa solution-oriented ang mindset po nila. Pero ito pong mga politiko na allied sa mga sa mga Duterte, santambak po na mga pasaway, mga toxic people, mga kababayan, lahat ng mga negativities, nandiyan na po sa kanila. Magugulo, palamura, palaaway, imbis tumulong habang sumisweldo sa gobyerno, kung ano-anong pamimirwisyo po yung ginagawa. Enough is enough of these people, mga kababayan. Ba't tayo magsisweldo sa ganitong uri na mga tao? Punong-puno ng pamumulitika ang kanilang pagkatao, mga kababayan. Hindi natin kailangan ng ganyang uri na mga tao. Ang kailangan natin ng tulad ni Martin Romualdez at tulad ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi palaaway, solution-oriented, laging positibo, truthful sa kanilang mga statements. Walang epekto, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ang zero subsidy. Bakit? May surplus nga po ang agency, ang PhilHealth, na hindi ginagamit. Nakabangko lang, nakatingga lang, pinatutubuan lang nila. Kaya ang solusyon, ito na, isuspend ang premium contribution ng mga members. Gamitin na muna ang surplus fund nila para naman makapahinga ang ating mga mamamayang Filipino. Yan ba? This investigation is not about blame. It is about finding solutions. Our goal is clear, to ensure that every peso in PhilHealth's coffers works for the benefit of its members. The hardworking Filipino people who contribute month after month, sabi po ni Speaker Martin. Ngayon, sabi niya, after the investigation if suspending contribution is unfeasible, Congress may propose reducing premiums or enhancing member benefits. Romualdez stressed that PhilHealth should not hoard resources at the expense ng mga members. Adding, if we can alleviate the burden of contributions without compromising its sustainability, we will do so. Di ba napakaganda, mga kababayan, ang kaisipan ng ating Speaker of the House? Yan ang working speaker po na pwedeng maging successor po ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa 2028 election. Anyway, wala nang pag-asa po si Sara Duterte na maging presidente. Pag na-impeach siya at na-convict, disqualified na siya. Kahit punong barangay, kagawad sa barangay, disqualified na siyang tumakbo. At halimbawa, hindi man siya ma-convict at tumakbo sa pagka-presidente sa 2028, talo man po kasi based sa latest survey po ng Tangere,
Talo na po siya, nilampasan na siya ni Martin Romualdez. Yan po. Malinaw na malinaw. Si Presidente yung trust rating 60.1%. Si Sara Duterte 53.4% na lang. Si Martin po ang trust rating 58 na po, 0.2. Pabulosok mga kababayan, 2024 pa lang. Mga kababayan ngayon, nilampasan na ni Martin, nilampaso na po. Lumagapak na po si Sara Duterte. Wala nang pag-asa po, mga kababayan, na makaupo pa ang isang Duterte sa Palasyo Malacanang. Malamang sa malamang ang successor si Martin Romualdez. Iyakan kayo ngayon. Iyon ang gawain ninyo kasi. Kung bakit bumulusok ng bumulusok at lumagapak itong si Sara Duterte dahil sa kanyang kagagawan. Sino man po ang boboto sa isang palaaway at gustong pugutan yung ating Pangulo, ipapatay si President Bongbong, Martin Romualdez at si First Lady Lisa Marcos. Sinong magugusto sa ganyang leader? O ngayon, balikan natin yung kwento. So sabi ni Martin Romualdez, ito anyang inquiry is part of oversight functions ng Congress. Na importante anya to for uncovering anomalies, holding officials accountable in implementing reforms. Congress also recognized the Quad Committee and the Committee on Good Government and Public Accountability for addressing corruption and public grievances. Romualdez praised the Quinta Committee efforts to combat hoarding and price manipulation of essential goods like rice. He called for the creation of a mega task force to dismantle cartels and prosecute their leaders. Ganyan ang leader po, hindi yung hanap ng diferensya, kundi ang dapat na focus ng leader ang paghanap ng solusyon sa problema. So sabi po ni Speaker, these efforts anya are not just about uncovering wrongdoing. They're about restoring faith in our institutions, in proving that this house of the people stands firmly on the sides of transparency, accountability, and justice. He expressed gratitude to colleagues and congressional staff for their dedication, encouraging Filipinos to remain hopeful amidst challenges. Together, anya, we will build a brighter, more prosperous, and more united nation. Sabi po niya mga kababayan. He concluded extending his wishes for a Merry Christmas and a Happy New Year. Happy New Year. Yan mga kababayan ang ating Speaker of the House. Magaling na Speaker of the House mga kababayan. Solution-oriented, hindi pala away, hindi pala mura. Matino na tao mga kababayan, may breeding. Hindi mo maringgan tulad ng ating Pangulong Bongbong. Hindi mo maringgan ng kung ano-anong masasamang salita. Pero ito pong mga Duterte, pati yung mga minions nila. Tingnan ninyo ang mga post nila mga kababayan, lahat masasama. Damay po pati tayo. Kung ano-anong mga masasamang salita yung ini-ignore lang natin kasi ba't naman natin mga kababayan papatulan ang ganitong uri ng mga tao? Hindi po tayo bababa sa level nila. Ang level nila mga kababayan is as low as hell. Yun ang nag-inspire sa kanila. Diablo. Kaya nga po, nakita ninyo kung magsalita ang mga DDS, may mga sanib po. Ang sasama ng mga bibig. Papatol ka sa ganyang mga tao. Kaya hindi natin pinapatulan. Yung ating page mga kababayan sa Facebook, dinudumog ng mga trolls. Mga bashers po, makikita po ninyo, mababasa ninyo kung ano-ano mga masasamang salita. Kasi nga po, ang lumalabas sa bibig ng isang tao, sabi sa Bible, ay galing sa puso. Pag masama ang puso mo, yun ang lalabas sa'yo, sa iyong mga bibig. Yan sabi po sa Bible, basahin natin. The Bible verse that says, what comes out of the mouth proceeds from the heart. Kung ano daw ang lumalabas sa ating bibig, pag masama ang lumalabas sa bibig, dahil sa masama yung laman ng puso mo, masama ang loob mo, masama ang lumalabas sa bibig. Mabuti ang loob mo, mabuti ang lumalabas sa bibig. Kaya pag masama ang loob ng isang tao, tingnan niyo si Sara Duterte.
Masama ang loob niya eh. Masama ang puso. Kaya yung lumalabas sa bibig niya, lahat mga kasamaan, napasama siya, nag-backfire sa kanya. Patong-patong na kaso. Pagbantaan mo ba naman yung ating Pangulo kung hindi ka magkakaso ng patong-patong? At dahil sa masasama ng kanyang pananalita sa Congress, may 3 impeachment cases siya. So lahat ito gawain niya, mga kababayan. Ganon din yung mga supporters niya. Masasama ang puso, kaya masasama ang lumalabas sa kanilang mga bibig. Hindi magkakamali ang Bible. Matthew 15, verse 17 to 19. Do you not see that whatever goes into the mouth passes into the stomach and is expelled? But what comes out of the mouth proceeds from the heart, and this defiles a person. For out of the heart come evil thoughts, o galing sa puso yung mga masasamang pag-iisip, murder, adultery, sexual immorality, theft, false witness, slander. Sakto po, false witness. Yung mga pagsasalita na kasinungalingan tulad ng fake news na ginagawa ng mga fake news peddlers na mga DDS. Tulad ni Dr. Litson, Liatson pala. Tulad ni Bongo. Yan o. At paninira, slander. Lagi nilang sinisiraan yung ating Pangulong Bongbong, yung ating administrasyon. Pero yung kanilang sarili, na sirang-sira na po, hindi nila nakikita. Ganon ang mga mapanirang tao. Ito pa, Luke 6:43. For no good tree bears bad fruit, nor again does a bad tree bear good fruit. Palamura yung tatay, palamura yung anak. Asa pa kayo? Nagtaka pa kayo kung bakit ganon kung magsalita, magmura si Sara Duterte. Ganon yung tatay niya eh. Kung ano ang puno, ganon ang bunga. Narinig ninyo na nagmura? Mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, ni ang kanyang mga anak. Kasi, wala siyang namana na masamang ugali sa kanyang tatay. Never na marinig natin na nagmura, mga kababayan, yung dating Pangulong Ferdinand Idralin Marcos. Madaling sabi, may breeding po ang pamilya Marcos. Ganon din po si Sandro at mga kapatid. Kita ninyo? May breeding. Walang namanang masamang ugali. Despite mga kababayan ng mga masasamang salita na itinatapon sa kanila, wala kang marinig na bayulente at masamang salita. Kasi sabi sa Bible po, kung anong puno, yun ang bunga. Yan o. For no good trees bears bad fruit, nor again does a bad tree bear good fruit. Asa pa kayo? Kaya pati yung mga followers nila, ang sasama ng mga ugali, like leaders, like followers. Ganun lang po yan. Mana-mana. Yan o. Luke 6:45. The good person out of the good treasure of his heart produces good. And the evil person out of his evil treasure produces evil. For out of the abundance of the heart, his mouth speaks. Ang abundance po, mga kababayan, sa puso ng mga Duterte, yung kasamaan. Kaya marinig ninyo sa kanyang bibig, lahat kasamaan. Naintindihan na ninyo? Hindi magkakamali po ang Bible kasi Word of God galing sa ating kaglalang. Ang may lalang sa atin ang nagsabi. Kilala niya tayo. Siya yung may gawa sa atin eh. Kaya alam niya kung ano nasa kalooban natin. Kung gaano kasama ang isang tao at gaano kabuti ang isang tao. Tama pa? Ayun lang ang ating sermon. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila.
Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mahina po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.